Tunay na napakabuti ng Diyos at siya'y nag-uumapaw sa kanyang pagmamahal sa tao. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Happy Easter! Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay po sa ating lahat. Napakabuti ng Diyos na kahit ang tao ay tumatalikod at paulit-ulit na nagkakasala, hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. Yan yung ibig sabihin ng mga pagbasa na narinig natin ngayong gabi. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, sinabi sa atin, sa kabutihan ng Diyos, lumikha siya ng tao ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay mabuti, ang tao ay inaasahan niya na maging mabuti. Kung ang Diyos ay mapagmahal, inaasahan niya na ang tao ay magiging mapagmahal. Kung ang Diyos na lumikha ay naglalagay ng ayos mula sa kaguluhan, umaasa ang Diyos na tayo na kanyang nilikha ay magiging kaisa niya bilang kamanlilikha, naglalagay ng ayos mula sa kaguluhan. At nangyari, narinig natin sa ikalawang pagbasa sa aklat ng Henesis, kwento tungkol kay Abraham kung papaanong tunay na ang nilikha ay naging kawangis ng Diyos bilang kamanlilikha. Naging masunurin si Abraham sa Diyos na kahit na pinagkalooban siya ng nag-iisa at pinakamamahal na anak, nung ito ay hiningi ng Diyos para ihandog sa Kanya, walang anumang pag-aalinlangan. Inihandog ni Abraham ang kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak. Halimbawa ng isang tunay na masunuring anak sa Diyos. Kaya nga tinatawag natin si Abraham bilang ama ng pananampalataya, di ba? Pero kung magpapatuloy tayo sa kwento ng kaligtasan, sa kwento ng buhay ng tao, sa ikatlong pagbasa sinasabi sa atin, ang tao ay sumuway sa Diyos. Naging matigas ang ulo, naging pasaway, naging alipin ng kasalanan. Kaya nga sa aklat ng Exodo, ang mga tao ay napatapon bilang mga bihag. Pero hindi hinayaan ng Diyos na manatili sila sa ganoong kalagayan. Iniligtas sila ng Diyos mula sa sitwasyon ng pagkaalipin patungo sa paglaya. At ginamit ng Diyos ang dagat upang ang mga tao na namuhay sa kasalanan ay makatuwid sa dagat upang doon sa pagtawid na yun magkaroon ng panibagong buhay. Talagang napakabuti ng Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan kahit sa maraming pagkakataon tumatalikod tayo, lumalayo tayo, at nagkakasala tayo. Sa ikaapat na pagbasa, sinasabi sa aklat ni Propeta Isaias ang napakagandang relasyon ng Diyos at ng bayang Israel. Pero sadyang tumigas ang ulo ng bayang Israel at inihalintulad ang kanilang relasyon sa relasyon ng magnobyo at magnobya. Minsan dumating sa punto na ang nobyo ay tumalikod, lumayo, dahil hindi na niya kaya ang ginagawa ng kanyang nobya. Pero hindi matiis ng nobyo ang kanyang nobya. Kaya ano ang ginawa? Siya'y muling nagbalik. Sapagkat sinasabi niya, hindi kita kayang tiisin.
Hindi ko kayang mapahiwalay sa iyo. Hindi ko kayang mawala ka sa aking piling. Relasyon ng Diyos sa tao. Na kahit na ang tao ay patuloy na nagkakasala, tumatalikod, lumalayo, ang Diyos hindi nagbabago sa kanyang pagmamahal sa tao. Napakabuti at napakamapagmahal ng Diyos. Isang napakagandang halimbawa mula sa Ebanghelyo ang ating narinig. Konkretong halimbawa ng isang taong nilikha na napakabuti pero naging alipin ng kasalanan, si Maria Magdalena. Alam natin ang kwento ng kanyang buhay, di po ba? Talagang naging alipin ng kasalanan at dumating sa punto, sinasabi ng ilang mga dalubhasa, nahuli sa kanyang paggawa ng kasalanan at dinala kay Jesus para hatulan. Pero anong sabi ni Jesus? Sige, hahatulan ko siya. Pero sino man sa inyo na walang kasalanan ang maunang humatol sa kanya sa pamamagitan ng paghagis ng bato? Isa-isa umalis. Walang natira kundi si Jesus. At ang sabi dito sa babaeng ito, hindi kita hahatulan. Humayo ka na, huwag ka nang magkasala. Mga kapatid, ang ginawa nating paghahanda para sa napakahalagang gabi na ito, simula ng Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria, ay nagtatampok sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. Na kahit ang tao ay patuloy na tumatalikod dahil sa kasalanan, ang Diyos patuloy pa rin nagpapatawad at nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Ibinigay niya ang pagkakataon na ito kay Maria Magdalena. Humayo ka, huwag ka nang magkasala. At sa pagkakataon na yun, ang kilalang makasalanan, nagkaroon ng pagbabago ng puso. Nagkaroon ng pagbabalik loob sa Diyos. At nagkaroon ng pagbabago ng buhay. Di ba yan ang inaasahan sa atin ngayon? Na matapos nating paghandaan ang dakilang gabing ito, sa pagsalubong natin sa Pasko ng muling pagkabuhay, umaasa ang Diyos na nagkaroon na talaga tayo ng tunay na pagbabago ng puso. Na kung noon tayo ay maibigin sa mga gawang masama, kung noon namumuhay tayo sa kasalanan, sa biyaya ng Diyos, nandito tayong lahat ngayon, naniniwala, umaasa, na sa kapangyarihan ng Diyos, tayo'y kanyang binago. Tayo'y pinagkalooban ng biyaya ng tunay na pagsisisi at pagbabalik loob. Amen po ba yun? Pakisabi mo sa katabi mo, mapalad ka sapagkat ngayong gabi
binago ka ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos at binibigyan ka ng Diyos ngayon ng panibagong pagkakataon para magbago. Pasko ng muling pagkabuhay. Tandaan mo yon, sa gabing ito na nandirito ka, ibinuhos ng Diyos sa iyo at sa akin ang biyaya ng pagbabago. At paglabas ng simbahan mamaya, sisimulan nating isabuhay ang pagbabago na yon. Si Maria Magdalena, pagtayo niya sa biyaya ng Diyos, siya'y tunay na nagbago at nagbalik loob. Ang katunayan, ibinigay niya ang kanyang buong sarili sa pagsunod at paglilingkod kay Jesus. Kaya sa totoo, sa lahat ng mga alagad at ng mga tagasunod, sabi ng Ebanghelyo, maagang-maaga pa ng araw ng linggo, pagbubukang liwayway, pumunta na si Magdalena sa libingan para puntahan ang bangkay, linisin ang bangkay ni Jesus, sapagkat para sa kanya, napakalaki ng kanyang utang na loob kay Jesus. Sapagkat dahil kay Jesus, nabigyan siya ng panibagong pagkakataon. Dahil kay Jesus, siya ay napatawad. Dahil kay Jesus, siya ay nabigyan ng panibagong buhay. Kaya sa totoo, kay Maria Magdalena makakakita tayo ng halimbawa ng isang taong tunay na binago at pinatawad. Kaya nga ang naging bunga nito para kay Magdalena ay ang kanyang buong pusong pagsunod at paglilingkod. Akalain mo yun, ang unang-unang nagpunta sa libingan ay isang babae na dating makasalanan, pero sa biyaya ng Diyos, binago. Yung kanyang 11 alagad, wala doon. Kaya si Maria Magdalena ay tinatawag na apostol ng mga apostol. Sa napakalaking biyaya na tinanggap niya sa Diyos, sa kanya ibinigay ang mabuting balita. Sabihin mo sa mga kapatid ko at sa mga kapatid mo, magpunta sila doon sa Galilea, antayin ninyo ako doon. Ibinigay ang magandang balitang ito kay Maria Magdalena, at ito ay ibinalita ni Magdalena sa mga alagad. Salamat sa biyaya ng Diyos na binigay kay Maria Magdalena. Hindi naging hadlang ang kanyang pagiging makasalanan, sobrang makasalanan, para siya ay hindi mabigyan ng pagkakataon ng Diyos. Kaya ito, mga kapatid, ang magandang balita. Gaano man kabigat, gaano man karami, gaano man katindi ang iyong kasalanan, kung sa tingin mo ikaw na yung pinakamasamang tao, may pag-asa ka pa. May pag-asa pa tayong lahat. Sapagkat sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay kanyang iniligtas. Tayo ay kanyang pinalaya.
tayo ay kanyang binigyan ng panibagong pag-asa at buhay. Salamat, Panginoon. Talagang napakabuti mo. Talagang ika'y nag-uumapaw sa pagmamahal sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At naging bahagi ako, kaming lahat, kasama yung nakikisubaybay online sa misang ito para makibahagi sa iyong biyaya. Ipagkaloob mo nawa sa amin, Panginoon, ang biyaya na manatili sa iyong presensya, na bagamat minsan kami ay bumabagsak sa kasalanan, ibangon mo kami at bigyan ng pagkakataong makapagpatuloy sa paglalakbay patungo at palapit sa iyo. O Panginoong Hesus, na muling nabuhay, maawa ka sa amin. Amen.